This will be recorded using OBS, no? Yan. So example 2.6, pagpasensyahan niyo kung ano ha, kung ano yung maisusunod ko dito kasi I'm just using Paint as a tool. Tapos yung aking panulat, wala akong yung mga high-tech na markers, no? Yung plain. I'm just using my mouse. Yan. Kasi, panglaro ko lang tong PC na to eh. So, pag laptop naman, mas mahirap. Okay? Sample 2.6. The weight of a block of a wood in the illustration is 96.5 Newton. The coefficient of static friction between the block of wood and the vertical wall is 0.45. No? So, it has coefficient or mu of 0.45. So first, what is the minimum force required to prevent the block from sliding down the wall? Ano daw yung pinaka mahinang puwersa na kayang ibigay ni F or pwedeng ibigay ni F para hindi bumagsak yung block na to? And yung gagawin niya naman to start the block moving up the wall, no? So this would be two different items or two different aspects pero same ng konsepto, no? Same ng atake, no? So ito yung block. No, pag-isipan natin yung pagkakwentuhan mo natin yung block of wood na to, no. Yan. Ito yung block of wood, no. So if yung force F is much higher or mataas yung binigay mong force F, the block will start to go up. Aangat yan mga idol, no. Kasi yung F hindi naman niya maitatagos yung block na to sa loob ng pader, di ba? So therefore it will go up due to the force F, no? F of y, no? Yun nangyayari diyan. Pag naman mas mahina yung F mo, the block or the block will go down. No, yan. Kunyari mabigat yung block na to. Compared dun sa F mo. Babagsak ngayon si F na to. No. Okay? Now, if this block is not moving, hindi gumagalaw at may in-apply kang force, ito yung frictional force, no? Let us view this frictional force, no? Yung frictional force going up, yan. It is going up yung frictional force. Bakit, sir? Bakit going up yung frictional force? Kung hindi pa siya gumagalaw, yung frictional force and static should go up. Bakit? Kasi tutulungan ka nitong hindi mahulog yung block, no? Tutulungan ka niya kasi 'di ba magaspang tong from wood o block of wood dun sa pader, no? Yung gaspang na yon or yung friction na yon would tend to go up kasi hindi kanya ibabagsak, no? Hindi kanya, sana all di bagsak, no? So yon. Hindi kanya tutulungan or rather tutulungan kanyang hindi ibagsak yung block na to, no? It will tend to go up. Yun yung frictional force diyan. Pero once you start moving up the block, no? Pag i-start mong paakyatin yung block, doon na yung moment or doon na yung action ng friction would tend to go down, no? Pababa na siya. Bakit? Kasi yung force of intended motion of the block is going up. So therefore going down ngayon si frictional force. Lagi siyang opposite to the intended motion tapos parallel to the surface area. No, ito yung surface area or contact area natin, no? Surface area tuloy. No, ito yung contact area. Lagi siyang parallel. Okay? Ayun yung conditions ni friction. Nung hindi pa yan gumagalaw, kasi ang intended motion na niya nung hindi pa gumagalaw, going down, no? Due to gravity, no? Then, yung frictional force, it will go up, no? Tutulungan ka niyang iangat yan, no? Pag naman, okay na yung frictional force, no? Pag-usapan naman natin yung normal force. Yung normal force, it is ang condition niya would be perpendicular to the contact area, no? So therefore, kung papansin niyo si normal force at si force due to weight ay wala nang kinalaman ngayon sa isa't isa. So therefore, hindi lagi silang magka-partner, no? Kasi 'di ba nasasanay tayo pag may normal force, may force due to weight, no? Yan pag nakapatong. Pag gantong nakagilid, yung normal force at yung force due to weight ay magkaiba ng usapan, no? Hindi sila magkasama or hindi sila magka-axis, no? So therefore, normal force should be not prevalent or
magkakapatid in force due to weight. No? Depende dito sa mga problems, sa type of problems. Okay? Yan. So, let us try to answer this. No? Yung first condition natin, to prevent the block from sliding the wall. So, therefore, itong block na to would be prevented to slide on the wall, no? So, therefore, ang aking force due to weight is going down pa rin kasi it would be perpendicular going down to the ground. Siyempre, ito yung FW ko. Normal force is perpendicular to the surface area or contact area. And also, yung static friction or frictional force is going up. Ito yan. Pansinin, pag ginawa kong concurrent lahat ng mga forces na to, this will result in this free body diagram. Ito yung free body diagram na to. Free body diagram at condition A. Pagpasensyahan yung sulat. Mouse yan. So, we'll have here, ito yung ating free body diagram, X and Y axis. Frictional force is going up. Normal force is going to the left. Force due to weight is going down. Tapos, yung force, no? Let's say, ano to? FA, no? Force applied. Para hindi tayo malito, no? So, yung force applied, pag ginawa nyo concurrent yan, ibig sabihin, yung tail niya, ikinabit nyo dun sa Cartesian plane or sa origin ng Cartesian plane, nandito siya. Ito yung F sub A. Kung itatagos ko yan, yung 35 degrees ay ito naman yung 35 degrees. No? Ito yung 35. Mapupunta dito. Bakit? Kasi all alternating angles are congruent. No? Trigonometric function. Trigonometric. No? Na-try ko di magbura. Naka-record. Yan, 35 degrees. No? So, you have here F, 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 A, F, and FW. Na-consider naman natin lahat ng ating mga values. Let's try to solve this. No? The summation of forces acting on the Y must be equal to 0. Again, walang problema kung unahin nyo si X, unahin nyo si Y. No? Pero sa akin, unahin nyo muna yung Y bago yung X. No? Kasi usually, yung Y, nandun naman yung given na 950 or 96.5 or yung force due to weight. Usually, given yan eh. No? So, baka may lumabas na isang answer, mas madadalian ka lang i-answer lahat. No? Okay? So, the summation of force acting on the axis must be equal to 0. Dahil si FA ay may angulo, let's try to emulate or try to have it in a component. No? Ito ngayon yan. Ito si FA of Y. Ito ngayon si, let's take it in green. Yan. Ito ngayon si FA of X. Okay? Papansinin nyo, nasa quadrant 1 yung dalawa na yan. So, therefore, it should be positive. No? Okay? Okay, going back here sa Y. So, you will have here, ay, baliktad. I'm sorry. Yan, wala pang kape. You have here FA of Y itong ito. Yan. Tapos, ito yung FA of X. No? Siyempre, ito yung X, nasa horizontal eh. No? Tapos, si FA of Y going up. Okay? My bad. So, here, we will have here the summation of force of Y is equal to 0. So, therefore, we will have here 0 is equals to positive FF, no? Force due to friction, plus FA of Y minus FW. Minus FW kasi going to the ground. No? Going to the negative Y axis. Positive si FF at si FAY nasa positive Y axis. No? Okay. Let's recall that frictional force, no, is equals to mu Fn. No? Coefficient of static friction times the normal force. Ilagay natin ngayon to. So, 0 is equals to mu. Ano ba yung mu natin? 0.45. 0.45 multiplied by the normal force plus FA of Y. Ano si FA of Y? Sine or cosine? May nakikinig ba? Can you type sine or cosine? Ano si FA of Y? Sine or cosine doon sa FA?
Cosine. Cosine. Okay, tama. Cosine. So, may nakikinig pa. Thank you so much for the replies. Plus FA cosine of 35 degrees. So again, regardless na kung ano gamitin yung angle, ano? Kung ito naman yung ginamit yung angle, okay lang din kasi it will yield the same answer, no? Si cos 35 equal kay sin 55, no? Okay lang 'yan. FA cos 55 minus FW. FW is given, that is 96.5 Newton. Yan. So therefore, you have here one equation, two unknowns. No, dalawa to. So let this be your equation 1. Pansinin nyo, ay, sir, parehas lang ng mga parehas lang ng atake ng mo, ng mga unang discussions mo, parehas lang naman ng laging may dalawang nawawala. Oh, kaya nga, so therefore, kahit anong equations yan, kahit anong problems yan sa first condition of equilibrium, basta i-target mo lang na nawawala is yung Fn, tsaka yung force na in-applied, makakuha mo yun. No? Yan. Stand ko lang yung aking paper. Yan. So, next naman, yung sa x component naman. No? Baba ko lang to, guys, para makita natin. Yan. The summation of forces acting on the x must be equal to 0. So, I will have here 0 is equals to negative Fn. Negative si Fn dahil going to the negative x-axis. Plus Fa of x. Okay? So, I will have here 0 is equals to Fn, negative Fn, plus Fa. Fax is sine, no? Fa sine of 35 degrees. This would be your equation number 2. Pansinin nyo, equation number 1, Fa, Fn. Equation number 2, Fa, Fn pa rin na nawawala. So, therefore, two equations, two unknown, mahahanap nyo na yung Fa tsaka Fn. Let us transform itong si equation 2. Sabihin lang natin na Fn is equals to Fa sin 35. Yan. Nag-add ako ng Fa sin 30. Fn dito sa both sides, no? So Fn, Fa sin 35. This will be your equation 3. So therefore, ito equation 3, salpak lang natin ulit kay equation 1. No? Ang mangyayari diyan, itong Fn ay mapapalitan ito. No? Ito. Yan. Pak. Yan. Ganun. Tapos si Fn, mapapalitan natin. Tanggalin ko itong Fn. Yan. Ito ipapalitan natin ngayon. Makakuha ngayon si Fa. Yan. So, therefore, one equation, one unknown to, equal to si 0, no? Yan. Yan. Ayusin natin. Yan. 0 is equal to 0.45 Fa sin 35 plus Fa cosine 35 minus 96.5 Newton. So, let's calculate this. If you want my emulator, send ko sa inyo kung trip nyo. Ganito. So, I will have here 0 is equals to 0.45. Ang pag-solve ng sa calculator, the more na, sa akin ha, in my opinion lang naman, the more na marami kayong parentheses, the better. No? Para hindi nagkakamali. Shift X, alpha X equals to sin 35. Bigay lang natin, no? Plus Fa alpha x cosine 35. Alpha x cosine 35. Make sure na naka-degree, no? Minus 96.5. Tama na ba ako? 0.45 x sine 35. Being that x is yung Fa natin. X cosine 35. Tapos, 96.5. Cheap. So, 89.57. So, I will have here yung applied ko is 89.57 Newton.
Okay? Ito ngayon CFA, force applied. If you will get the for normal force, ganito lang, no? Lagyan nyo lang to dito. No? So, therefore, I will have here times ko lang kay sine 35. 51.38. Okay? That is the part 1. No? Now, yung tanong naman na pangalawa, ito yung gagawin niyo mamaya, no? To start the block moving up the wall. In this case naman kasi, ang mangyayari lang, ganito lang din yung story niyan. Ganyan lang din. Ganyan lang din guys mangyayari dyan. Ang mangyayari lang, etong frictional force, wala din sa taas. Instead na tumutulong sa'yo going up yan, si frictional force, tutulong sa'yo pababa. Ito si frictional force. Tapos, you need to find FA. Mangyayari dyan, syempre, mas mataas yung FA. Natataas ngayon yung FA kumpara dito sa F59.87. Kasi, kailangan mo na siyang iiangat eh. Yung kanina kasi, kailangan mo lang i-stay put. Kailangan mo lang ma-hold doon. Okay? Maliwanag? Can I get a like kung naintindihan yung unang problem natin? Mamaya. Okay. Yan. Next problem. One of the last problem agad. Kasi gagawa lang kayo ng activity sa akin na para matapos natin yung first condition. Okay. Saan ba yung isang problem mo yan? Okay. Wait lang ha. Coding ko lang. Alam niyo, gawa na lang ako ng problem. Teka. Para mas mabilis pa akong gumawa ng problema. Okay. A box is situated in an 30-degree inclined plane. Determine the force P. Determine the force P needed to to help the box from not sliding. To help the box not to prevent the box from sliding down. B. To move the box up. Minimum. Yeah. Siyempre pag hindi minimum yan. Okay. So, a 90-60 Newton box is situated in a 30-degree inclined plane. Determine the minimum force P needed to A. Prevent the box from sliding down. Then B. To move the box up. No? So, here, ito yung ating problem, no? Ito yung ating box, no? So, ito yung frictional force. It depends, no? Again, kasi same ng concept kanina, pag to prevent the box from sliding down, yung intended motion natin going down yan, di ba? So, therefore, yung frictional force tutulong sa'yo. So, therefore, si A and B, medyo same nung kanina. Pero, ito naman, medyo different yung situation. Nakapaling lang siya, no? So, ito naman, ito yung ating frictional force, no? Yung frictional force natin dito, wala dito kayo yan. No? Ito yung condition A. No? Si frictional force nandito, going up yan. Tapos, si force P ay nandito. This will be your condition A. Pag condition B, yung frictional force, lalaban naman. No? So, first, analyze natin. No? Pansinin yung ating drawing. No? So, I will have here, ito yung force dito ground, or yung FW. Masaya ko sa FW, ano? FW or FG, it's the same, no?
As long as you get the answer. No? So you will have here at an angle naman ito, no? True transfer of the angle, ito yung Fn. Okay, yan. Next naman, si FF. Ito yung 30 degrees. Ito ngayon si FF. Ito ngayon yung 30 degrees. Tama ba? Hindi. Hindi ito pala. Tama. 30. True transfer of angles to. True trigonometric, no? Yan. Yung 30 na to. Lilipat to. Tapos, ito yung FG. Ito ngayon yung force applied. Yan. Kung papansinin nyo, parehas puro 30 yan. No? Kung puro 30 yan, papansinin nyo, meron tayong ang mangyayaring problems natin or ang mangyayaring mga given natin, Fn of A, Fn of B, Fn of X, kasi may X component yan, kasi naka-angulo. Fn of Y, Ff of X, Ff of Y, A or force A, force applied, Fa of X, Fa of Y, saka lang yung Fw. So what if ipina ko na lang yung yung Cartesian plane, no? Tanggalin ko yung mga 30, yung Fw lang magkaka-angle. Ano yung sinasabi ko? Parang ganito. Wait lang, I'll open my Photoshop para maintindihan niyo. Ito yung mga angle natin. Paghiwalayin ko muna yung paghiwalayin ko yung aking mga Cartesian plane sa angle. Yan. Yan. Ay, di pala. Yan, okay na yan siguro. Yan. Tapos, drawing na lang ako ng Cartesian plane na bago. Ito yung Cartesian plane ko. Gawin nating blue para cute. Okay, the Cartesian plane ko, ito yung aking given free body diagram, no? Papansin nyo, ito siya. Gamit ako ng paint dahil mas free dito. Yan. Ito ngayon yung aking Cartesian plane, no? Magic eraser. Yan. Ito yung Cartesian plane ko. Ito ngayon si X and Y component ko. Kung papansinin nyo, kung iti-tilt ko ng 30 degrees yung isang value natin or yung ating Cartesian plane or yung ating free body diagram, mas kakonti yung magiging value. Mas madali siyang ma-answeran. Ano ba sinasabi ko? Kung iti-tilt ko ng kaunti, yan. I-tilt ko ng kaunti at itatama ko lahat ng mga FA, F, and FF na yan. Tanggal lahat ng 30 degrees na yan. Ang magkakaroon lang ng angle yung FW. No? Kumbaga, ito, di ba, ito yung original niya. Ginanto ko dito, si FA, wala nang FA of X, FA of Y. Si FF, wala na rin FF of X, FF of Y. Si FN, wala nang FN of X, FN of Y. No? Tapos si FW magkakaroon ng angle. No? But that being said, ang mangyayari sa ating free body diagram, no? Kaya nga siya free body diagram, you're freely to move it. No? Ang mangyayari, ito ngayon si FN, ito ngayon si FF. Ito ngayon si FA. Tapos ang may angle si FW. Di ba mas simple drawing? Mas simple ang drawing, mas madali ang buhay, mas madaling ma-answeran. No? We will have here FN, FA, FF, tapos FW of X. Kasi nagkaroon na angle yung si FW tsaka FW of Y. As you can see, 5 lang yung given kumpara dito. No, na 7. No, ang daming wala. Ito, 5 na lang yung nawawala. No, 5 na lang hahanapin natin. Si FW, meron naman tayong value niya, di ba? Given naman yung 9060. So therefore, mas dali na yung kunin nyo sa FN, FA, FF. Meron ako student, umabset sa topic na to, ang ginawa niyang free body diagram, yung ganito. Haba. Although it can generate the same answer naman din. Kasi, para makuha mo si Fn, mag-ano ka ba dito?
Pythagorean, di ba? Kukunin sa x, y, kukunin yan. Tapos Pythagorean. Pythagorean ulit dito, Pythagorean dyan, na para makuha yung value na yan. Pero kung dito, rekta lang mga idol. Diretso lang. No? Okay? So, ito na siguro gagamitin ko, no? Na-explain ko naman siguro na maayos kung bakit ito ginamit ko. Bakit naging ganito yung free bar diagram. Okay, 960 bucks nga. Ito, copy natin dyan. Yan. Copy lang natin ito mga idol. Yan gagamitin natin. No? So, therefore, same ng istorya. Parehas ng tugtugin. Parang sabi sa inyo, parang kanta. No? Pare-parehas ng lyrics, pare-parehas ng ng strumming pattern. Kasi pare-parehas ng mga chord. So, I will have here the summation of forces acting on the y is equal to 0. Again, y yung laging inuna ko. Nasanay lang ako. Walang problema kung mauna may x. Mauna yung x mo. No? Yan. So, therefore, I will have here dalawang component. Diba? Ito ngayon si f w of x. Tapos, ito sa ngayon si yan, dilaw. Ay, hindi kita. Sakit sa mata. Ito pink na lang. Para cute. Ito, f w of y. Kung papansin ninyo, parehas siyang nasa third axis, no? Or, third quadrant. So, therefore, both this value should be negative. No? Negative si fy, negative si fx. Okay? So, I will have here, going back, the summation of force acting on the diode must be equal to 0. So, I will have here, yan. Sir, wala po yung friction mu. Ay, oo nga, may friction para tayo. Friction mu. Ano ba maganda? 0.3, 0.38. Yan, para cute. 0.38. Mu is 0.38. Thank you for noticing that. Mu is 0.38. Ngayon natin. Yan. So, balik tayo sa y. So, I will have here summation of force acting on the y must be equal to 0. So, therefore, we will have here 0 is equals to Fn, normal force, minus f of y. Yun lang pala, no? F of w of y yan, Tsaka ito, f w of x. Para tayo mo nito. F w of y. Dalawa lang, no? So, therefore, I will have here Fn, or rather, 0 is equals to Fn minus FW cosine or sine? Cosine, tama? Cosine of 30 degrees. Ito yung aking equation 1. Nawawala ba ako? Parang may nawawala. Naewan. Wala naman, no? So, therefore, kung may Fn ako, may FW ako dito, makakuha ko si Fn. No? So, therefore, makakuha ko si Fn, I will have here Fn is equals to FW 960 cosine of 30 degrees. So, this will be Fn is equals to, labas ang magic calculator, 960 multiplied by cosine 30. Lalabas ay 831.38. 831.38. Okay, ito yung si Fn ko. So, therefore, makakuha ko si Fa, si Ff, para kontrahin si Fa. No? So, therefore, aking Ff, kunin ko na si Ff dito. Ff should be mu Fn. Ang mu ko is 0.38 multiplied by the Fn na nakuha ko, 831.38. So, therefore, ang aking frictional force would be 0.38 times 831.38. Should be 315.92. 315.92. Okay. Now, next. Copyhin ko nga ito. Ayan. Ito siya. Ayan. So, meron tayong Fn, tsaka itong FF. No?
Ito yung mga value niyan. Yun, salpak mga idol. Good morning. Yan. Ito naman 315. Pak. Yan. Frictional force. Alright. Ngayon, si FA na yung nakawala. Sa X component lang siguro, no? The summation of forces acting on the X must be equal to 0. So, I will have here 0 is equals to FA, negative FA, negative si FA dahil negative X component, no? Tapos, plus FF na 315.92. Result ko muna ito para makita maayos. FF. Tapos, minus FW of X. No? Kasi sa negative X axis ulit yung FW of X. No? So, therefore, I will have this equation. Lagay yung mga values. 0 is equals, or rather, di ba kasi FA, no? FA, ito yung lahat naman natin. FA is equals to FF 315.92 minus FW of X. That would be F, ano yung F natin? FW natin, that is 960. No? 960. Para makuha FW of X, that would be sine. No? 960 sine of 30 degrees. No? So, ang lalabas dyan, using my calculator again, I will have here 315 minus 960 sine of 30 degrees. So, therefore, sakto. Totoo. Wait lang. May negative dito. Yan. Nakaka-OC yung mga ganyan. Negative. So, therefore, lalabas sa kanya is 315.92 times 960 sine of 30. Bakit negative? 315, 960 sine 30. Wait a minute. FF, FA, 960 sine 30. Tama naman. Laki naman. Ay, minus. Yan. Lapang kape. Negative. Mali. Mali yung given. Ibig sabihin, the weight is enough, no, yung FW of X to prevent it from sliding. Hindi mo kailangan ng FA, no? So, regardless, no, negative 64, 164.608, no? Yan. Yan na pala ako kasi gumawa ako ng sarili kong problem, no? It's enough kasi yung FW of X, no? Yung FW of X or yung frictional force to prevent it from sliding down. Bakit? Kasi mabigat nga yung box, no? Yung 30-degree incline, kayang-kaya ng bigat ng box na at yung friction na ibibigay nun na hindi mahulog yung box. Hindi mo kailangan ng force applied. Negative yung lumabas kasi kahit magbigay ka pa ng force na 164, hindi niya ibabagsak yung box na to. No? Kasi mabigat. No? Yan. Sorry for that error, no. At least nakita natin yung kanyang difference, no. So ito yung 960 box, no. Next naman is to move the box up, no. Ito yung gagawin nyo, no. To move the box up. Magiging positive na yan kasi kailangan i-move nyo yung box pataas kasi yung 960 ngayon, mabigat yan. So therefore malaki yung value ng moving the box up. Okay? Maliwanag? Can I get a like? Kung naiintindihan kung bakit naging ganun yung answer. Okay? Yan. Kasi ano ko lang yan. Sinod ko lang as in. Hindi ko kasi makita yung sample problem na in line with that eh. Na? Yan. So again, kaya nga siyang negative, yan, dahil masyado mabigat yung box. No? Try nyo siguro, may incline sa bahay nyo or paangat, maglagay kayo ng mabigat na box, tapos yung coefficient of friction is 0.38, mataas din. Hindi siya babagsak kahit wala kang applied force. Okay? Okay, so yung problem natin is dalawa, itong 960 box, no? To move the box up, ito yung magiging magiging writing nyo or problem set. Ikakabit natin again dun sa nauna ng Tuesday. Okay? Okay, wait lang ha. Take lang ako na ano.
Aha. Okay. New folder. Physics. Section 6.1. Ay, ano ba yan? Okay. So, before we end this discussion, I would like to, paano ba to? Teka, patayin ko lang yung